Sikat na FM. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1 Energy. Ito ang number 1 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi, jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay, Merry Christmas and a Happy New Year sa inyo po dyan. Hindi ko po alam kung paano ko po ikikwento itong story ng love life ko. Kasi sa totoo lang, hindi naman po ito sobrang bigat tulad ng mga ibang pangga natin na sumusulat dito sa lihim ng liham. Ganun pa man, gusto ko po sanang marinig ang opinyon ng mga pangga natin tungkol sa problema ko. Isa pong tanong para sa mga lalaki na merong girlfriend o asawa. Talaga bang pagdating sa amin ng mga girlfriend o di kaya naman misis ninyo, puro okay? Sige po. Sure. At mga maiikling messages lamang ang kaya niyong isagot sa amin? DJ Lindsay, naiinis po kasi ako sa boyfriend ko. Kasi meron pong nag-reach out sa kanyang babae na kaibigan niya way back. Matagal na niyang hindi nakakausap tong babae na to. Actually, hindi ko rin talaga totally kilala yung babae. Pero ang sabi niya sa akin, madalas na raw yon kausap. So ako naman kahit papaano, panatag ang loob ko kasi at least nagsabi siya sa akin na merong nag-message sa kanya na babae. And then one time, DJ Lindsay, sinilip ko yung conversations nila nung girl. Si ate girl, one sentence lamang ang sinesend sa boyfriend ko. Tapos, eto namang BF ko, kung makapag-send ng message doon sa babae, mga 3 paragraphs. Ganun kahaba, DJ Lindsay. Ang dami niyang tanong doon sa babae. Ang dami niyang inuusisa. Ang dami niyang inquiries tungkol sa buhay ng babae. Naisip ko tuloy, buti
pa yung babae na yon sinisenda ng mahabang linya ng boyfriend ko. Naisip ko rin, kaya naman pala niyang mag-message ng ganun kahaba. Pero bakit ako? Kapag hinihingian ko siya ng kwento sa kung anong nangyari sa buong araw niya, ang laging sagot niya lang sa akin ay, okay lang, ganun pa din. Parang hindi siya makapagbigay ng detalye sa akin. Alam mo yung kwentuhan na hinihingi ko sa kanya, di niya maibigay sa akin. Pero doon sa babaeng kaibigan daw niya, okay na okay lang. With details and emoticons pang kasama. Tapos, ito pang boyfriend ko ang mas mahabang mag-reply. Well, in all fairness naman, DJ Lindsay, iniisip ko, siguro nga curious lang talaga yung boyfriend ko sa kwento noong babae. Siguro matanong lang talaga yung boyfriend ko kung bakit sila naghiwalay nung karelasyon noong babae. Palagi sa aking sinasagot ng boyfriend ko na hindi lang talaga ako pala-chat. Kaya hindi rin ako nag-e-expect ng mahabang replies mula sa kanya. Pero bakit doon sa babae na yon, pala-reply siya? Valid po ba na mainis ako, magtampo, at sumama ang loob ng dahil sa nakita ko? Pakiramdam ko po kasi nababaliwala ako. Pakiramdam ko po hindi po ako nabibigyan ng importansya sa relasyon na ito. Also, DJ Lindsay, magdadalawang taon na po kami ng boyfriend ko. At ang tanong ko po talaga is, paano nga po ba magiging interesado pa rin sa'yo yung boyfriend mo kahit na matagal na kayo? How do you keep your partner interested in you o sa inyong relasyon? DJ Lindsay, maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento at sana matulungan niyo po ako. Valid po sana ang nararamdaman ko. Sana wag po akong i-bash ng mga tao. Ako po si C. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Na FM. Energy FM. Hi! So magandang morning sa inyong lahat. Ang oras natin sa buong Kapulungan, mga Mars, si Kay. Oo. 9:10 na po ng nagmamagandang morning and you are still with me. Ako po ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. Wow! My name is Lindsay. At ito po ang programang wala kang matututunan. Pero meron kang mararamdaman. Hi, si C. Oo na problema sa boyfriend niya. Bakit daw parang mas interesado yung boyfriend niya na magkwento sa ibang babae kesa sa kanya? Kasi ang reply daw sa kanya ng boyfriend niya is laging, okay, sige,
Sure, mga ganon. Napakatamad naman mag-reply nung jowa mo. Oo. Magandang umaga rin po sa lahat po ng mga pangga natin na merong pinagdadaanan na tulad po ng pinagdadaanan ni C. Yung tipong sobrang tipid mag-reply nung jowa nila. Nakala mo, debayad yung mga reply. No? Nakakabuisit yung mga ganyan. Well, kasi siguro sasama lang yung loob ko. Ito kung sa akin siya mapupunta, yung sitwasyon na yan. Kung sa akin mapupunta, sasama yung loob ko kung sa una naman hindi siya ganyan, tapos bigla na lang naging ganun. Gets mo yung ganun? Yung ganyan at saka ganun. Hindi, ibig sabihin, kung at first naman sa beginning ng relationship ninyo is, alam mo yon, todo bigay ng details yung jowa mo, tapos bigla na lang after a while, nung nakipag-chat siya dito sa babae, biglang doon lang nag-occur yung mga maliliit na replies ng jowa mo sa'yo nung meron na siyang ibang nakakausap ng mahabaan. 'Di ba? Doon ako maiinis, doon ako mapapaisip. Bakit sa kanya napakahaba ng reply mo tapos sa akin maikli lang? Bakit noon mahaba ang mga replies mo sa akin tapos nung nakausap mo tong babae na to, ang ikli na lang ng mga replies mo sa akin? Mas gusto mo ba siyang kausap, Ganyan. Mapapaisip ako dun syempre. At valid yung galit mo o yung inis mo, yung sama ng loob mo. Huwag ka mag-alala. Kasi alam mo, tao ka lang, 'di ba? At girlfriend ka, babae ka. Kaya valid yung sama ng loob mo. Don't ever think na, alam mo yon, huwag mong iisipin yung mga sasabihin ng ibang tao. No, ang arte mo naman, porket di lang nagre-reply ng mabilis. Oo. Ay, hindi nagre-reply ng mahaba yung jowa mo. Sino ba naman gustong makatanggap ng mga replies na ganun kaikli? Okay, sure. Wala man lang, okay, I love you so much, mahal na mahal kita, ganyan, mag-ingat ka, mahal ko. Mga ganun. Oh, I'm sorry, pero di ba? Syempre, gusto naming mga babae, yung tipong kahit matagal na kayo, well, ako kasi ako talagang maarte ako sa ganyan at saka alam naman niya ni Romel na ayoko ng mga ganyang replyan. Oo. Ayoko ng maikling replyan. Ano to? Robot ka? Oo. Alam mo, isa pang naiinis ako Sorry, ako lang to. Maarte talaga ako. Yung tipong pag sumagot ng telepono, yung ganun lang. Yung tipong, kuriring. Ganun lang. Oy, ano to? Kumpare? Barkada? Anong ganyan? Sino kausap mo? Talaga. There was one time na ganyan Yung parang syempre naging lenient na kayo sa isa't isa, naging komportable na. Hindi ko alam kung anong ginawa niya tapos yung sagot niya sa akin one time. Hindi na siya naulit ever. Talagang sinabihan ko talaga siya. Kasi yan, isa din yan na you have to voice out kung meron man ikaw hindi gustong nangyayari, di ba, dun sa relasyon ninyo. Kesa humaba pa siya ng humaba, maging malaking problema pa siya, di ba, kasi maiipon siya, kasi tinatago mo lang, hindi mo sinasabi. So pag mga maliliit na bagay na ganyan, kailangan mo siyang sabihin. Maliit o malaking bagay, kailangan mong sabihin yan sa boyfriend mo para hindi siya, alam mo yun, lumago, hindi siya mag-develop into a bigger problem, ganyan. Para sa akin lang naman yun. So hindi na naulit yun. Tsaka sinabi ko sa kanya, mahal, ayoko ng mga ganong sagutan mo sa akin. Kasi hindi mo ko kumpare, hindi mo ko barkada. Oo. Noong time na yun, jowa ko pa lang. Jowa mo ko, di ba? Anong di ba? Wala man lang, yes, mahal. Mga ganon. Mahal. Ganon. Siyempre gusto namin nilalambing kami even doon sa mga pinakamaliliit na bagay sa pagsagot ng telepono, sa pagme-message, ganyan. Alam ba naman yung sumagot siya ng bukod sa okay, sige, okay, I love you so much. Yung mga ganon. Ay kami, sanay na sanay kami sa ganyan. Hindi sa babuhat ng sariling bangko. Pero kasi kung kaya naming gawin, diba? Kaya din ng syempre ibang tao. Diba? Kung kayang gawin ni Romel, di syempre kayang gawin din ng mga lalaking nakikinig sa atin ngayon. At kung kaya kong mag-demand, ladies, women, kung kaya kong mag-demand kay Romel, of course, kaya nyo rin yan gawin. Kasi kailangan mong iparating sa kanya yung treatment na gusto mo. Diba? Kailangan mong gawing malinaw para sa kanya yung paglalambing na gusto mo mula sa kanya. Ngayon, kung meron kang hindi nagugustuhan na treatment sa'yo, kailangan mo ring sabihin yun sa kanya kasi hindi manghuhula ang mga lalaki, di ba? Tulad yan, may problema ka palang ganyan. Kailangan mo yan sabihin sa kanya kasi nakikita mo, oy, mahal, nakita ko magkausap kayo nitong babae na to Alam ko matagal na kayong hindi nag-uusap pero grabe ka naman mag-message sa kanya. Miss na miss mo? Yung mga ganon. Bakit ganyan? Wala namang masamang magtanong.
diba, at least nagtanong ka, hindi mo inipon yung sama ng loob mo, diba, sa dibdib mo lang. Na tipong kapag nagkaroon kayo ng problema in the future, alam niya kung bakit ka ganyan, kung saan ka nanggagaling. Diba? At saka bago pa mag-turn into malabong usapan yan, dun sa, diba, jowa mo at saka dun sa friend niyang babaitan, kailangan, diba, pumunta ka na, pumagitna ka na kasi baka mamaya, MU na sila dyan. Lalo na usapan yan, 'di ba? Nandiyan yung 'di ba? Isa yan sa mga pundasyon ng maayos na relasyon o ng relasyon, 'di ba? Pwedeng hindi maayos din, magulo Oo. Isa sa mga pundasyon yan, yung communication. Ngayon, kung maganda yung communication nilang dalawa, tapos yung sa inyo nagiging palala ng palala, 'di ba? Kung habang tumatagal mas nagiging cold yung communication ninyong dalawa ng boyfriend mo, ibig sabihin lang painit ng painit ang communication ng dalawa sa kabila. Diba? Ng boyfriend mo tsaka ng babae na yon. Why? Huwag kang papayag, bakla ka ng taon. Sinasabi ko sa ipaglaban mo ang watawat mo. Why? Ang kay Juan ay kay Juan, ang kay Pedro ay kay Pedro. Ganon. Hindi nga, di ba? Yun yung kasabihan nila. Kapag palamig na ng palamig ang inyong conversation, ang usapan ninyong dalawa, ibig sabihin painit ng painit naman ang conversation nila doon sa kabila. Yung sabi ko sa'yo. Hindi, sa totoo lang. Kasi di ba mabilis naman tayo ma-fall sa isang tao kapag good listener siya. Diba? Kapag marami siyang nasasabi tungkol sa mga bagay-bagay, kapag madalas silang magkausap, dyan tayo na-fall, tayong mga babae. Kaya sinasabi ko sa'yo, bago pa ma-fall yung babae na yun dyan sa boyfriend mo, putulin mo na agad ang connection nila. Pumagitna ka na sabihin mo, hoy, ano to? Wala kang girlfriend? Kung maka-message ka sa kanya, kala mo single ka? I understand na matagal na kayong hindi nag-uusap, no, na nakikibalita ka sa buhay niya. Pero talaga bang 3 paragraph ka kung mag-reply? Tas ilang ulit ka pa nagsisend sa kanya? Baka nakakahiya naman sa akin. Ito yung, tingnan mo ha, kunin mo ngayon yung telepono mo, be. Kasi kung ako, ganito gagawin ko. Tingnan mo tong reply mo sa akin ha. Sige, okay, sure. Bakit? Yung mga ganyan. Walang emoticon. Bakit dito sa babae na to? Napakahaba ng messages mo, may emoticon pa. 'Di ba? Tapos may dot pa sa dulo. Kompleto sa recados, tas sa akin, one-liner. One word nga lang, hindi linya. Ano ka? Nakakaloka ka naman dun, Day. Sabihin mo. Gusto mo, kayo na lang lagi magkausap. Baka nakaka-istorbo kasi ako sa inyo. Ganon. Tingnan mo kung hindi yan umayos. Mabubulagayan eh. Ay, hindi naman sa ganon, baby. Ay, baby, ganito ganyan. Bibihin mo mukha mo. Diba? Magbasa tayo ng mga dito, mga messages dito. Ay, may mga nakaka-relate, mga bakla. Ang sabi dito, good morning, Miss Cute, sabi ni Mayo Abello. Hello. Hello! Feel yung Miss Cute. May sabi dito ni Len Prado, relate ako dyan. Asawa ko kahit kaharap ako, kausap niya yung babae. Masarap daw kasi kausap yung babae na yon. Humiwalay ako, 'di ba? Pag ginaganyan ka na, wala nang respeto sa'yo. Kaya ako na ang bumitaw, DJ Lindsay. May pagbitaw agad. Asawa mo na yan. Tapos harap-harapan niyang kinakausap yung babae niya. Talagang umalis ka na dyan, B. Naku, teka lang. Sabi ni RJ, 2 years is not that long. Dapat nandyan pa yung landian factor. Yan ba yung micro-cheating na tinatawag? For me, cheating pa din yan. Ay, may isa pa palang tanong, no? How do you keep your partner interested in you? 'Di ba? Siguro, naniniwala kasi ako na yung absence makes the relationship blossom. No, yung absence mo. Kasi, hindi ko alam but this kasi works for me. Sometimes, kapag palagi kayong magkasama ng jowa mo, palagi kayong magkausap, ganyan, may sawa factor, 'di ba? Parang ikaw, kapag kumakain ka naman ng adobo araw-araw sa loob ng isang buwan, magsasawa ka, di ba? Although masarap talaga ang adobo, pero pagsasawaan mo, di ba? Minsan, kailangan mong, di ba, wag mo nang kumain ng adobo for a while para ma-excite ka. 'Di ba? Kapag nandiyan na siya, kapag yung ulam niyo ulit is adobo. Ngayon, feeling ko ganun din sa relationship. It
requires, your absence sometimes sa buhay ng boyfriend mo para kahit paano may interesting part pa din, may mystery part pa din. Ano kayang ginagawa nito, ganyan, sino kayang kasama nito. Tapos, eto natutunan ko na lang to na minsan, mas maganda yung meron ka pa rin nakakamingle na ibang tao apart from your boyfriend. Kasi minsan tayo mga babae, may mga babaeng tipong hindi mabarkada. Just like me, ako minsan ang kasama ko, 1, 2 tao lang. Tapos okay na ako dun kasi nga, loner ako medyo may pagka-introvert ako, ganyan. So, it helps din na you post pictures and videos of you being with other people, ganyan. Para makarating dun sa boyfriend mo yung idea na ay masaya siya kahit hindi niya ako kasama. Wow! 'Di ba? Ay okay siya, makaka-manage pala siya kahit hindi niya ako kasama. Makakatulong yun, bakla. O try mo minsan, hindi yung puro boyfriend mo na lang yung pinoproblema mo. Oo, ganyan. Kasi parang it will send the idea or the message doon sa boyfriend mo na ay, kaya niya yung buhay niya. Parang, bakit ganun masaya siya kahit hindi ako yung kasama niya? Bakit parang mas masaya siya kapag hindi niya ako kausap? Parang ganun. So, dapat mag-post ka ng pictures with other people, diba? Tapos maging busy ka with some other things. Hindi lang puro boyfriend mo yung iniisip mo at yung nakaka-chat niya na babae, ganyan. So, para sa akin yun, absence make the relationship blossom. Well, hindi yan nag-a-apply sa lahat ng relasyon. Sa akin, it applies, diba? And sometimes, kailangan mong magpa-miss doon sa boyfriend mo. Dapat hindi kayo palaging magkasama. Dapat hindi kayo palaging magkausap. Matulog ka minsan. Diba? May mga taong ganyan Yung tipong natutulog ka pero kapag nalingat ka or nalimpungatan ka, reply ka agad sa jowa mo. Take some time for yourself. Ganyan. Sa me time. Ganyan. Para ma-miss ka niya. At wag ka mag-isip or mag-overthink kapag hindi kayo magkasama or magkausap. Do some other stuff, di ba? Alam ko kapag in love ka sa jowa mo, mahirap gawin yung mga sinasabi ko. But alam mo, promise. Oo. Thank me later na lang. Oo. Ano ba sabi dito? Sabi ni Mercy, nako DJ Lindsay, ganyan po ang asawa ko. Uy, ang dami palang ganyan, nakakaloka. Si Gayohina, yan. Isa lang ang ibig sabihin niyan, ate girl. Mas interesado si guy doon sa girl. But in one side, if the guy loves you, he will never make a conversation with another girl or woman. Dahil sa life mo siya, dapat interesado and sa buhay ng ibang girl. Remember, if a guy loves you, he will never be bored in your relationship. Even if you are a boring person, 'di ba? And pagtatagal ng relasyon sa inyong dalawa, iikot ito. Oo, 'di ba? Dapat kaya nga sabi nila mas maganda kapag mas mahal ka ng lalaki or mas mahal ka ng partner mo. I'm not saying na okay na hindi mo siya ganun kamahal or hindi kayo level ng pagmamahal, pero piliin mo yung lalaki o babae na mahal ka. Hindi yung hinahabol mo at pinaglalaban mo mula sa ibang tao, di ba? Yung tipong kailangan mo pang dumaan sa sa demandahan para lang makuha mo siya. Uy! Hindi pupunta kay, di ba? Hindi kayo sasangguni kay Tulfo para lang makuha yung lalaki niya. Dami-daming lalaki sa mundo. Di ba? Sabi ni Ate Glo, good morning beautiful Lindsay. Shout out Idol DJ Lindsay. Baka nagsasawa na sa mukha mo, girl. Sa iba naman siya magchat-chat. Sana all may iba. God bless you. Uy, anong sana all may iba? Nakakaloka. Hi DJ Lindsay, para sa akin pwede siyang magalit ngayon kung ayaw niyang makinig, dapat iwan na yan, di ba? Pag gusto ka niya, siya mismo ang maghahabol sa'yo. Pa-shoutout naman po from New Zealand at ng New Line Boys. Thank you very much! Hello, kay Owel. And sabi naman ni Terry, walang pang habang buhay na relasyon kung may malalanding nabubuhay. Oo, good point yan, di ba? Sabi naman ni Maglangit, Jovi, relate much ako dyan, DJ Lindsay. It makes me feel bad actually that, a lot of women na nagme-message sa atin ngayon ay nakaka-feel ng ganitong sitwasyon. Pero just to justify naman yung defense ng other guys. Yung iba kasi busy siguro sa pagtatrabaho, ganyan. O di kaya naman, yun nga, hindi nila nakikita yung importansya ng babae. 'Di ba? Minsan sabi nga sa inyo mga lalaki, 'di ba? Kadalasan patanga-tanga yung mga yun. Nare-realize lang nila ang isang bagay kapag wala na or wala na talaga totally. Sino pa? Si Estong.
Morning DJ Lindsay, pabati naman dito sa Taiwan. Lagi kami nakikinig sa'yo. Pabati naman family ko sa Antipolo City, Ebona, Bernal family. Thank you so much. Sabi naman ni Bernie Masangkay, good morning DJ Lindsay. Mas maganda na kausapin niya yung jowa niya. At least, malalaman niya kung anong problema ng jowa niya, di ba? Tapos pakiramdaman mo po. Tapos ano to? Kapag pakiramdam niya, wala lang sa boyfriend niya, siguro para sa akin, i-give up niyo na talaga. Oo. Shoutout naman DJ Lindsay. Mercy Masangkay, gandang umaga. So yun, again, kausapin mo siya, di ba? I-voice out mo kung anong problema, ganyan. Tapos kailangan mo kasing i-address how you want to be treated in the relationship because not all boys are the same or not all guys are the same. Some are very sensitive, some naman walang sensitivity sa mga ganyang bagay. So dapat kung 2 taon na kayo, medyo kilala mo na yung boyfriend mo. Medyo, di ko na sinasabing dapat kilala mo na because sabi nga nung isang commenter natin, 2 years is not that long pa. No, marami pa kayong matututunan sa isa't isa. At magbabago pa yan kapag magkasama na kayo sa isang bahay, di ba, sa isang bubong. So sa ngayon, kailangan mong iparating sa kanya how you want to be treated. Sabihin mo sa kanya kung ano yung mga bagay na that makes you feel uncomfortable, ganyan. Para alam niya. Kailangan niya malaman na itong conversation na he's having with another woman, itong babaita na yon, kaibigan niya di umano, diba, bothers you. Na ganun siya kahaba mag-reply, ganun siya ka-interesado sa babaeng yon habang ikaw ang mga reply sa iyo is okay, sure, sige. Mga ganun isa-isang words lang. Diba? Kasi ibig sabihin kapag mahaba yung usapan, interesado ang isang tao. Diba? So yun, kailangan mong sabihin sa kanya, yun lang. How to get your man interested with you kahit matagal na kayo, para sa akin yun, yung absence sometimes makes the relationship blossom. Don't always be too available for your man. Depende kung paano yung pinapakita niya sa'yo. Kung todo bigay yung pagmamahal sa'yo ng lalaki, sige lang, todo bigay ka din. Pero kapag ganyan, dapat kasi two-way yan di ba? You give and receive. Pero kung ikaw lang yung give ng give, tapos siya naman parang deadma lang, di wag natin. Ano to? Di ba? Yun. 9:28 ng umaga, yun lang po ang aking masasabi, mga pangga. Sa susunod na edisyon ng Huy! Maraming salamat po. 9:28 ng umaga para sa mga pangga po natin na merong dinadalang gantong problema. Feeling nila hindi na interested sa kanila yung kanilang mga boyfriend. Prangkahin mo, be! Tanungin mo. Kung na ba interesado sa akin? Sana ko nagkulang. Sabihin mo sa akin, Daniel! Why? Tutok lang. May gusto ka sa'king mahal, may balak kang agawin siya, itsura